Samantala, walang planong mag-resign si Vice President Sara Duterte sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas. Gate ng bise ang taong bayan na nagluklok sa kanya sa pwesto at hindi naman sila. Sabi pa rin ni VP Sara, magpapatuloy ang pagtatrabaho ng kanyang tanggapan, may budget man o wala. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na siya ay nasa Calaguas Island noong Lunes. Dito nga raw niya nakita ang problemang kinakaharap ng mga residente tulad ng kawalan ng access sa medical care, maayos na internet at maging sa kuryente. Pero pinasinungalingan niya ang balitang nandun pa siya sa nasabing isla habang isinasagawa ang budget deliberation ng Kamara alas 10 ng umaga noong araw na yun. Nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman. Tama yun lahat, ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. Dahil sa hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa mga deliberasyon ng Kamara kaugnay sa 2 bilyong pisong panukalang budget ng Office of the President sa 2025, pinagbibitiw siya sa pwesto ng ilang mambabatas, partikular ng mga young guns ng Kamara. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Una nang ipinaliwanag ni Vice President Duterte ang kanyang desisyong hindi dumalo sa mga budget hearing ng Kamara. Aniya, 2 tao lang naman kasi ang nagdidesisyon sa pondo ng Pilipinas, sina Zaldico at Martin Romualdez. Matatandaang sumulat din ang bise kay Lanao del Sur, Representative Zia Adyong at sinabing ipinauubayan na ng OVP ang kanilang panukalang budget sa desisyon ng Kamara. Kinumpirma naman ng bise na dadalo siya sa pagsalang ng panukalang 2025 OVP budget sa plenaryo sa Senado. Aniya, naghihintay na lamang siya ng schedule. Pero nanganganib na matapyasan ang 2.37 billion pesos na panukalang budget ng OVP. Matatandaan na mahigit 733 million pesos na lang ang inirerekomenda ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP sa susunod na taon. Pero hindi na umaasa si VP Sara na makukuha nila ang pinanukalang budget. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Tiniyak naman ni VP Sara na hindi makakaapekto sa mandato ng kanyang tanggapan ang anumang halaga ng budget na posibleng ibigay sa kanila. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.